Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ng mga padapa laban senators ni Digong, yung mga pro-China, no? Yung mga Manchurian candidate ng China. About po dyan na naman, nagbibilangan na naman po sila. This is all about the numbers mga kababayan. Meron po silang ipinagmamalaki dito, no? At ganun din po, meron pong sinasuggest yung mga progressive group about dito sa impeachment ni Pusit. No, yung tinutukoy ng mga Manchurian candidate ng China about impeachment din, pero it talks about the numbers. Ito namang isang mambabatas, former mambabatas ng progressive group na Makabayan, no? Naghahamon po. Ayan, naghahamon. At ganon din po, si Tito Sotto may sinabi diyan, no? Kung yung isa naghahamon, maglabasan na, ito namang si Tito Sotto, kinontra yon. O di ba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless our country, may God bless us all, may God bless the Arcos administration, and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So, pag-usapan natin muna mga kababayan, itong ipinagyayabang at ipinagmamalaki ng mga Manchurian candidate ng China, yung mga pro-China, yung mga senatorial slate nila sa padapa laban. Sa balita po ng Philstar Global, 32 million votes for Sara Trump, 215 House members. Oh. Di ba? Tama mali? Tama. Kasi mas greater than yung 32 million votes kaysa sa 215. Pero ibahin mo yung numero na yan. Yung 32 million na yan, nung botohan yan para maging vice presidente siya. Given. Di ba? Ngayon, yung 32 million, sa palagay mo, meron siyang 32 million pa. Kung may 32 million boto si Sara Pusit Duterte nung nagdaang national election, bakit hindi lumabas ito nung kayo ay nagmamaisog rally? Bakit hindi lumabas ang mga ito nung nananawagan yung mga vloggers nyo sa EDSA? Ilan lang kayo? Pero ang ginagamit nyo kasing bilang, no? Nung dating eleksyon, nakarang eleksyon, at ginagamit nyo pa yung bilang ng mga iglesia ni Cristo. Hindi po natin, nabanggit lang natin yon. Kasi ina-attribute nila yon eh. Kinokompara nila yung peace rally ng iglesia kaysa dun sa impeach Sara rally movement. Iba naman yun. Di ba? Oh, ito namang 215, even though less, pero yan ang majority na kinakailangan na nasasaad sa konstitusyon. Ito, naaayon sa batas. Yung sinasabi niyang 32 million, wala sa batas yan. Marami ka lang boto. Diba? Pero ito, hindi mo mapasusubali, hindi mo mailalayo ito, matatakbuhan na yung vice presidente nyo ay inimpeach sa House of Representatives kung saan nakuha nila yung bilang na sinasabi ng Constitution. 1/3 votes of the House of Representatives constitute an impeachment. More than that ang nakuha nila eh. Na 100% nila yung 1/3. Di ba? Kasi yung 1/3 sabi 103 o 102. 215 yan. What is 100% of 103? Di 206. O more than that, may humabol pa, 245 nga daw yan. Di ba? So what is to compare for? The only one to compare is the current situation now. Na na-impeach si Sara, hindi ginamit ang 32 million. Ginamit lamang yung probisyon sa saligang batas na 1/3 votes of the House of Representatives, which is 103. They've gathered at 215.
Panalo pa rin. Parehong panalo. Nanalo siya gamit ang 32 million. Nanalo ang House na gamit ang 215. Di ba? O ngayon, baka tuluyang matalo ang iyong vice presidente. Sino ba nagsabi nito, mga kababayan? Ha? Sino ba nagsabi nito? Si Lambino. Yung lawyer, Raul Lambino, na kung saan siya po ay isa sa mga senatorial bet ng Padapa Laban. The record high 32 million who voted for Sara cannot be just set aside by the decision of... Ha? Really? So sa palagay mo, mapipigilan nila yung impeachment na maaaring gawin sa Senado? Lulusob ang 32 million doon? Kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte, mapapalabas nyo ang 32 million? Aba, good luck. Try it. Ha? You try it. Di ba? Ang sabi nga ni Gringo Hunasan revolt? Magre-revolt kayo? Kayong ilan? Yung nasa EDSA ngayon? Marami doon mga vloggers Gusto lang kumita Pero yung makigulo, makipagretratan, salubungin yung tangke, hindi. Iba-vlog ko na lang po. Doon ako sa side, makikiblog lang na lang ako. Kikita ko na lang. Ganun po Di ba? So kaya nyong sirain ang kaunlaran ng bansa, magbuwis ng buhay ng mga kapwa Pilipino para lang protektahan si Pusit? O di ba nature ng mga Duterte, criminal minds? Di ba? Sino ba unang nag-divide ng country? It is the Dutertes because of their greed. Of their greed. Of power. Gusto nilang maupo. Ha? Huwag kami. Ha? Kahit sino pa ang kakampi ng Duterte, huwag nyo kaming ululin, mga kababayan. Huwag nyo kaming ululin. Ha? Sabi nga dito, sa Tangier, ha? Yung kanilang survey, 2,400 survey respondents ng Tangier showed Filipinos are likely to vote into office who want boboto daw ang mga Pilipino na ma-impeach si Sara Duterte to undergo trial. Ha? Meanwhile, minuscule, kokonti lang daw po yung bilang na hindi pabor sa impeachment ni Duterte. Kita nyo yan? Ano kayo? Ha? In its February 10 to 12 survey, Tangier reported that around 4 or 5 of every 10 registered votes in the country said they will vote for those in favor of Duterte's trial, while only 1 out of 4 indicate otherwise. Talo pa rin kayo. Di ba? 4 or 5, kalahati ng 10 of every registered gusto magkaroon ng impeachment trial. Di ba? Saan kayo dyan? In general, 51% of Filipinos agreed with the impeachment. 51%. Nasaan ang 32 million ninyo? Di ba? 20%, 22% undecided. 27% disagree. Sino ang panalo ngayon? 51 is greater than 27. Di ba, Lambino? Tapos sasabihin mo, mas malaki pa rin ang 32. Huwag kaming ululin. Yang 32 million na yan, hindi lahat yan ay Sara Duterte na loyal. Napilitan dyan yung karamihan dahil siya ay nakitandem sa Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyong ariing may 32 million kayo kasi hindi nyo yan mapalabas sa daanan. Ano ang sabi ni Larry Gadon? Ha? Sa kanyang video? May video po siya, mga kababayan Ha? Lalo niya lang inasar yung mga PDP laban. Sinundan niya po yung previous video niya. Ito po, pakinggan ninyo, ha? Pakinggan ninyo ito. Isama na natin dito. Ito po, Papa Gadon, pahiram po, ha? 1 minute o almost 2 minutes ito, Pakinggan ninyo, mga kababayan, ha? Lalong nang asar si Papa Gadon. Gusto kong dagdagan ang pang-iinsulto ko sa proclamation ng candidates ng PDP, senatorial candidates. Talagang iniinsulto ko kayo kasi nakakatawa kayo, wala kayong mga tao dahil na hindi kayo nagkaroon ng malakihang rally at proclamation. Isipin nyo yan, proclamation ng senatorial candidates, hindi nyo nga makumpleto yung line-up nyo. Kung hindi pa kayo naghila ng mga artista, wala pa siguro ng manunood sa inyo. Pero despite that,
ay konting-konti lang ang tao ninyo. At hindi lamang yon, nakakatawa kayo sa inyong leader, si former President Duterte, ay ang kanyang campaign strategy ay siraan ng siraan si Presidente BBM. Hindi naman si Presidente BBM ang tumatakbo dito. Yung 12 senador na kandidato. Hindi si BBM. So, dahil na yung kanyang mga sinasabi ay against BBM, asaan? Nasaan ang inyong mga plataforma? Nasaan ang inyong advokasya? Wala! Kasi wala naman kayong sinabi dahil hindi kayo mananalo. Iniinsulto ko kayo, nakakatawa kayo, pinagtatawanan ko kayo. Ang iba sa inyo, mga kaibigan ko, pero sorry to say, wala kayong tao. Mga talo kayo. No? Puro kayo. Mas marami pang nanonood sa mga gay beauty contest kaysa sa inyo. No? Mas marami pang nanonood ng mga bakla beauty contest kaysa sa inyo. Yung mga maisog rally nyo, mas marami pang nanonood na mga gay beauty contest kaysa sa inyo. Kasi mas nakakatuwa sila, mas nakakaaliw, mas may mapupulot kang kasiyahan. Sa inyo, wala! Ayan mga kababayan. Tawa ako ng tawa kay Papa Gadon. Totoo naman, di ba? O ngayon, Lambino. Nasaan yung 32 million, no? Fact-check. Saan kayo nag-proclamation rally? Saan yun? Club Pilipino sa San Juan? Gaano kalaki ang i-accommodate niyan? Sabi nga sa unang video ni Papa Gadon, karamihan doon, paid bulagers ninyo. Mga bulagers. Baka doon yung umaten doon, yung mga nakatira sa Apatebe. Yung ang pugad ng mga tanga at bobo. Ang pabahay sa mga talipandas at bugok. O di ba? Yan kayo eh. Yung unang video ni Gadon eh. Biro mo, Club Pilipino sa San Juan? Ano yun? Wala nga kayong bilang tapos ipagmamalaki mo yung 32 million supersedes 215 House votes for impeachment. Gago. Yung 215, even though maliit siya sa 32 million, pero napakalakas ng dating nun. Bakit? Napakalakas ng nagawa nun. Bakit? Na-impeach sa House of Representatives bilang Vice Presidente si Sara Pusit Duterte ninyo. Tanga! O ayan, sinundan pa kayo ng pang-iinsulto ni Papa Gadon. Wala kayong bilang. Kasi kung may bilang kayo, hindi kayo sa Club Pilipino magpro-proclamation rally. Dapat diyan kayo sa Quirino Grandstand. Di ba? O di kaya dun sa malaking lugar. Di ba? Hanap kayo ng malaking lugar doon. Bakit yung Pangulong Marcos sa Lawag siya pumunta? Mga Ilocano, si Duterte. Siya leader eh. Bakit hindi ginanap sa Davao? Di ba? Bakit? Di ba? Tiyak. Mga bulagers nyo, sasakay nyo sa aeroplano eh. Wala akong pamasahe. Di ba? Manghihingi na naman sa mga OFWs. Congrats po, Papa Gadon. Tuwang-tuwa ako dito kay Papa Gadon. Salamat po sa video mo, Papa Gadon Huwag mo ako copyright. Okay? Di ba? Tama ako. Pakisabi nga diyan kay Attorney Lambino, yung 32 million mo, sa'yo lang yon, supersedes the 215. Right now, ang usapan, 215, it's much powerful than the 32 million. Wala kayong bilang. Baka mas malaki pa nga yung 215 kaysa yung nandun sa rally nyo sa EDSA. Gago. Bugok talaga, mga kababayan. Now, eto na. Meron pong hamon si former bayan mo na representative Nery Colmenares. Alam ko tumatakbong congressman ito eh. Ano sabi niya? Para daw sa mga senador, sa politiko, deklarahan na. Senate bets must take a stand on Sara Duterte's impeachment. Mag-declare na daw kayo. Para malaman ng taong bayan kung kayo ay pro-China o pro-Philippines. Kung kayo ay para sa impeachment or no to impeachment. Yun na, i-declare ninyo para malaman daw po ng taong bayan, magkaalaman. Di ba? Para sasabihin nyo, tanongin, kayo po ba pro-impeachment or no? Pag sumabi ng no, okay, ekes.
Pro-Philippines, pro-China. Pag hindi makasagot ng tuwirang sagot, pro-China yan. Malamang, di ba? Ayun po yung hamon ni Nicole Minares, mga kababayan. Ha? Ayun lang, huwag na natin basahin yung nilalamang kasi yun na po yung konteksto eh. O now, dahil doon, ito naman ang sagot ni Soto. Si Tito Soto, isa sa senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, politiko din. Na-judge na pro o anti-Sara Duterte impeachment should inhibit. Ayun. Si Colmenares, naghahamon siya. Yes or no to impeachment? Pag sumagot ka daw doon, ang sabi ni Tito Soto, dapat mag-inhibit ka. Kasi bakit? Bias ka na eh. Hindi ka na impartial, hindi ka na fair kasi may decision ka na, hindi mo pa man din naririnig yung argumento, hindi mo pa nakikita yung mga ebidensya. O di ba kasi ano ka eh, tumatakbong senador ka, nanalo ka, nagbigay ka ng pronouncement. O no to impeachment ako. O yes to impeachment ako. Kasi yun ang hamon sa amin ni Colmenares, gago ka, ba't mo siya sinunod? Kaya sabi ni Soto, whether you are a pro or a anti, mag-inhibit ka. Recuse yourself. Huwag kang sumali dyan. Huwag kang maging juror kasi bias ka na. Clouded na yung iyong sasabihin. O di ba? O. Ang sabi niya dito, the best decision is to remain impartial. Dapat nasa gitna ka. Because if you say that you will be in favor of Vice President Sara Duterte, you have no business in being in the Senate or the impeachment court. Mag-inhibit ka na lang. Pag sinabi mo na yan na guilty, yan kahit anong nangyari. Again, the same thing, that thing you just have said to be impartial. O dapat, may punto naman. Pero tayo, sigurista tayo eh. Ayaw natin ng another Duterte na mamahala sa ating bansa. Ayaw natin na another Duterte ang papatay sa mga kapwa Pilipino dahil lang sa kilay kating-kati. No? Pag hindi nila kakampi sa politika, either sasabihin nilang adik o drug lord ka o papatayin ka. Diba? O kayo, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Tito Soto? Kanino kayo? Kay Colmenares o kay Soto? At the same time, tama po ba yung sabi ni Papa Gadon? Wala kayong bilang, kaya iniinsulto na kayo. Kaya Attorney Lambino, 215 is now more powerful than the 32 million votes of Sara Pusit Duterte. Wala ng bilang, ika nga sabi ni Papa Gadon, ang mga Duterte. Okay, kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.